a Christian for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 to 20 mataas. Sino ho? 10 to 20. Ayan. Okay, gusto ko ho, hindi niyo ho kailangan na patunayan sa akin kung gaano kayo kalalim. Kasi ang Christianity is not all about how long or how long you've been a Christian. Christianity talks about relationship with God. It doesn't talk about religion, but it talks about a relationship with God. Ano ba ibig sabihin nito? Kaya nga ang verse na sabi na all things have passed away. Even you are a Christian for 1 year, 2 years, 3 years, if you are not changed totally, if you are not changed inside, kahit matagal kang Kristiyano, kapatid, talo ka ng mga bago. Hello? Because our walk in Christian life, kapatid, ay hindi ito pahabaan, patagalan, kundi ito ho ay patatagan ng ating pananampalataya at pagbabago sa buhay mo natin. Kaya ang title ho natin sa umagang ito is Transformed Life, a Mark of a True Christian. Yung tunay na pagbabago, ito yung marka ng pagiging tunay na isang Kristiyano. At dito ho sa ilalim, nilagay ko dyan, true encounter with God. Because you cannot be transformed, no transformation will happen sa buhay natin unless you have a true encounter with God. Because Christians na merong true encounter with God, may transformation na nangyayari. Hello? Dahil pag wala, baka iba yung na-encounter mo. baka hindi ho si Lord ang na-encounter mo. So, okay, ito ang nakakalungkot minsan, sa mga panahon na ngayon. Nowadays, many people claim to be Christians, but real transformation cannot be seen in their lives. Hello? Parang masama ang tingin sa akin. Wala akong ibig sabihin. Pinag-aaralan natin ito. Pagpasok mo, sorry to say this, even in the church, marami yung nag-claim na ako, malalim na akong Kristiyano, 15 years, 10 years, hindi mo na ako pwedeng turuan. Marami yung nag-claim na ganito. And yet, kung papansin nyo natin, wala talagang pagbabago na nangyayari sa buhay nila. Okay, kapatid, ito ang sabihin ko na, ito yung word na sa atin. If you experience the real salvation, ang ibig ko sabihin nito, dapat may real transformation. Ano ibig sabihin nito? Dapat mo, nagpapalit kayo. Dapat ho yung buong pagkatao na lumang pagkatao natin ay napapalitan mo ng bago. Ibig sabihin, kapag ikaw ay umikot, ganito ho yan dapat. Hindi ho pa ganyan. 180 degrees. Hindi siya 360. Paano ang 180 degrees? Ganyan? Yan, 180 degrees. Kasi pag 360, ayan, babalik ka ulit. Di ba? So marami yung nakakalungkot ngayon na nag-claim sila to be a Christian, pero hindi ho natin makikita ang tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay. Meron din ho, ito ang tingnan natin, especially when we are a true Christian. Marami yung nagbabago na Kristiyano externally. Iba ho yung internally na pagbabago inside at iba ho yung outside. Ang kaaway ho ay pwedeng magpanggap, pwedeng camouflage ang kaaway. Pwede kang magbago sa labas, pero sa loob mo, ikaw pa rin yung dati. Pero ang pinag-uusapan natin at gustong sabihin ng Panginoon sa ating umagang ito, ay gusto ng Panginoon na tayo ay magbago inside. Gusto ng Panginoon na magbago tayo sa loob natin. Kasi kung ano yung sa loob, nagbago ka sa loob, yan mo ang lalabas. Di ba? Kung nagbago ka sa loob, makikita mo yan sa labas. Kasi pag nagbago ka lang sa labas, pwedeng itago kasi yun sa loob. Di ba? Marami yung taong gano'n, Marami. Okay, so, makikita ko natin dyan na talagang hindi na lang na-experience yung mga tunay na pagbabago. Ang ibig sabihin nito, Panginoon, yung desire mo dapat ay nagbago ka na. Yung mga bagay na ginagawa mong luma noon, dapat ay wala na. Halimbawa, ikaw ay may manginginom noon. Di ba? Naubos mo yung isang case sa isang araw. Okay? Nung makilala mo si Lord, naging 3 case. Isang araw. Ganun ba yun? The soft drinks.
Okay lang po yun. Soft drinks naman, hindi na beer, o hindi na sa liquor. So, ibig sabihin mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng Panginoon, gustong ipanawa sa atin ng Panginoon na yung pagbabago, dapat po ay talagang totally change. Ito ang minsan nagkakamali sila. Akala nila pag tinanggap mo si Lord, at gusto ko rin na ipaliwanag sa inyo, akala ko nila kapag tinanggap mo si Lord, automatic yung pagbabago. Hindi mo ito ang pag-uusapan natin, ano? Meron hong progressive dapat na nangyayari. Kaya tinanong ko kanina sa inyo, kung ikaw ay bago, 1 taon, 5 taon, 10 taon, kasi kung ikaw ay nasa 10 taon na, at parehas lang kayo ng ugali nitong bago, ay walang pinagbago. Walang pinagkaiba. Sino ang tinanggap niyo parehas? Halimbawa, kay Sister Rose, sino ang tinanggap mo? Si ate, sino ang tinanggap mo? Ilang taon ka ng Christian? Ikaw, Sister Rose? 8 years. Kung parehas sila ng ugali, kung parehas pa rin sila ng ginagawa, may pagbabago ba? Wala. Okay, ito ang susunod na salita, baka magalit ko kayo sa akin, no? If you are still living with the old things, it is embarrassing to talk about being born again. Hello? You're not bringing your name, you're bringing the name of the Lord. Huwag ko natin ikahiya ang Panginoon. Kasi pagka sinabi natin born again tayo, pinapahiyahan natin ang pangalan ng Panginoon. Hello? Hindi naman ikaw napapahiya eh. Di ba? Si Lord naman eh. Kasi pag naging born again na tayo, ang daladala mo na ngayon, hindi na yung pangalan mo, hindi na yung ikaw. Ang daladala mo ngayon, yung si Lord na pangalan na tinanggap mo sa buhay mo. Kaya na iniwan mo na yung lumang pagkatao at ikaw mamumuhay ng bagong pagkatao ngayon. Kaya ako nakakahiya minsan ang banggitin, sabihin na ako ay mananampalataya, ako ay Kristiyano, na wala naman ng pagbabago sa atin. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. The moment, kapatid, na nakita si Lord sa buhay mo, nag-glorify our Father in heaven. But the moment that you are living in your old life, napapahiya ang Panginoon sa buhay natin. Kaya maliwanag ho na yung ilaw nilalagay sa taas. Hello? Ang ilaw saan nilalagay? Subukan natin ilagay ito sa ilalim. Anong mangyayari? Madilim. Kapag ikaw ay lumiliwanag, kapatid, lahat ng dinadaanan mo, naliliwanagan. Kapag ikaw ay dumidilim, lahat ng nalalakaran mo, dinadaanan mo. Mahirap. Kahit ikaw mismo, nahirapan kang maglakad. Di ba? Kasi madilim eh. Pag yung liwanag, pinapaliwanag mo natin sa buhay natin. Ang ganda ng ang gandang maglakad, walang kapahamakan, di ba? Diyan po ba kayo? Amen. If you are born again Christian, the Spirit of God makes the real transformation manifest in your actual life. Okay? Encountering God in your life brings real transformation sa buhay mo. Okay? Kaya nga true encounter with God. Diba? Yung sabihin ng transform. To completely change the appearance of character or something or somebody. Ibig sabihin to completely change. Talagang bago ang mangyayari sa'yo. Or especially so that it is better. So kung ang buhay mo dati ay madilim, magulo ang buhay mo, and when you receive the Lord, little by little, may changes, may progression na nangyayari sa buhay natin. Hello? Meron akong kakilala, sabi niya, hanggang ngayon hindi mo siya talaga niliniwala sa Panginoon. Why? Kasi yung kapitbahay niya, nagsasabing Kristiyano, she is a Christian, but then, naninigarilyo siya. Tapos ang galing magmura. Hello? Si Lord ba nagmumura? Si Lord ba naninigarilyo? Hindi naman talaga si Lord eh. Ibig sabihin, kapag ikaw, tinanggap mo si Lord, dapat mo magbabago sa buhay natin. Amen. Hindi mo pwedeng hindi. Kaya na ang tao, kapag nag-backslide, maraming pagbabago sa kanya. Kung ikaw Kristiyano, pansinin nyo ito, ano? Kapag ikaw Kristiyano, nag-backslide ka, anong nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Dati, mabait ka. Okay? Become worse. Before you are, you're Christian, mga magagandang bagay, interesting yung mga bagay nagawa. But when you're backslider, nagiging masama. Kaya nga minsan mas nagiging masama pa tayo eh. Ano yung, kasi na-receive mo yung spirit ni Satan. Hello? But when you receive the Spirit of God, hindi pwedeng hindi ka magbago. Hello?
Ay baliktad minsan eh, kapag ikaw ay nag-backslide, mas masama ka pa. Ibig sabihin, mas nakukuha mo pa yung worldly than the mga kwan. Okay? Kasi nakakalungkot minsan, pag tinanggap mo si Lord, parang wala kang magbabago sa buhay mo. Hello? Kaya ang ibig sabihin, to change the form of something on converse. Sino nakita ng butterfly? Butterfly. Ang butterfly ba, nung nakita nyo, maganda ka agad? Hindi, maganda. Maganda ang butterfly pag nakita nyo na sila. Kasi butterfly na nga sila eh. Pero pagka inalam mo kung saan siya nang galing, magugulat ka. Magugulat ka. Magugulat ka bakit? Saan siya nang galing? Simula doon sa white na ano. Tapos, then, caterpillar. Tapos, anong susunod niya? Yeah, that's the word. Metamorphosis. So, nakita natin yung progression na kapag butterfly. So, galing siya sa pangit. Sorry sa word, ano? Galing siya sa pangit. Sino gusto ng uod? Ayan nga, uod. Sino gusto ng butterfly? Ayun ang problema sa atin minsan. Gusto ko natin magbago kaagad. Gusto ko natin na maganda, pero ayaw natin padaan sa pangit. Pero ang buhay natin Kristiyano, pwede nagsisimula sa pangit, kapatid, papunta siya sa maganda. Hello? Kasi hindi pwedeng diretso lang, bago ka agad, maganda ka agad. Hindi pwede. Kaya lang pinag-uusapan na natin, hindi pwedeng dumaan kang maganda ka agad ang buhay mo. Kasi yung Christian life po natin, may process siya. Hindi pwedeng, okay, hindi ka na uminom ka agad. Hindi pwede yan eh. Talagang little by little, tatanggalin mo siya, aalisin mo siya sa buhay mo. Hanggang yung butterfly, naging maganda na siya ngayon. Naging maayos na siya ngayon. Sabihin mo sa kapatid mo, butterfly ka. Hindi ka baboy. Okay, natasabi niyo ba? Butterfly ka. Ulitin niyo. Butterfly ka, hindi ka baboy. Okay. Bakit ko baboy? Bakit ko baboy ang sinabi ko? Ang baboy kasi, kahit linisan mo ng linisan yan, babalik ulit yan sa ano. Babalik ulit siya, dudumi siya ulit. At hindi kayo kapatid. Kapag ikaw ay nilinis ng Panginoon, ikaw ay niligtas ng Panginoon, you're saved, you receive the salvation of God, hindi ka na pwedeng bumalik sa lumang pagkatao mo. Hindi ka na pwedeng madumi ulit kasi ikaw ay nilinis na. Hindi ba? Kaya ka hindi ka baboy eh. Huwag mo na pagpilitan na baboy ka. Kasi baboy ka. Dapat nagbabago tayo. No! Amen. Huwag kayo magalit sa akin. Okay. Parang sa paano ang tingin niyo sa akin eh. Nagsisimula pa lang tayo kami. Ilang minutes na lang kami. Okay, so sa umagang ito, it's time to check yourself. Okay? Time na ho na, check natin yung sarili ko natin. Saan ka ba talaga kapatid? Doon ka ba sa old things have passed away? Doon ka ba sa bago? O hanggang ngayon kapatid, I challenge you, namumuhay ka pa rin ba doon sa lumang mong pagkatao? Simula ba tinanggap mo si Lord, may nagbago sa buhay mo? May nagbago ba sa attitude natin? May nagbago ba sa character natin? Kasi kung wala kapatid, pag-aaralan natin sa umagang ito, kung ano ba yung talagang pagbabago? Kanina ka pa nagsasalit din, Pastor Len, ano ba talaga yung pagbabago na dapat mangyari sa akin? Okay no, ang pag-aaral natin sa umagang ito. At alam nyo, meron akong nakitang pagbabago kasi experience ko ito. 3 things, major things that will happen or occur sa isang tumanggap sa ating pong mahal na Panginoon. Tingnan nyo ito, to change, number 1 is to change in devotion. Okay, what does it mean? One's interest will greatly change. Okay, one interest will greatly change. Lahat tayo may interest. Nung una, nung hindi mo kilala si Lord, ang interest mo mag-shopping. Okay? Nung una, hindi mo kilala si Lord, ang interest mo makibarkada. Yung una, ang interest mo noon, puro pera. Hindi mo masama, hindi mo sinasabing masama magkaroon ng pera. Pero para bang hindi mo kasi kilala si Lord, di ba? Doon muna, ang interest mo, puro ba parang ito yung mga ginagawa ng mundo. But when you receive the Lord, but when the real transformation, but you have encountered God sa buhay natin, you will be changed in devotion. You will be changed in devotion. A changed person will have interest in spiritual things, okay? Which an unsaved person will not.
What does it mean? Ibig sabihin, kapag ikaw ay tumanggap na kay Kristo, magkakaroon ka ng interest ngayon spiritually. Hello? A saved person will have devotion for Christ, which an unsaved person will not. You will not see perfection in him.